Halimbawa, nandito tayo sa topic. Merong lumabas na mabahong amoy sa mga luber na yan, no? Ang masasabi ko po mga ka-vloggers, wag na po ninyong i-on. Patayin na po ninyo. Tapos, kung makakalabas muna kayo sa sasakyan ninyo, pasingawin nyo muna siya or magbukas kayo ng bintana mga ka-vloggers. Mga ka-vloggers, welcome po sa akin channel. Sana'y magustuhan po ninyo yung video na ito. Paki-like, share, and subscribe na lang po mga ka-vloggers. Eto na naman po ang aking pinakabagong vlog. Hello mga ka-vloggers! Welcome po sa aking channel, ang Ferdy's Vlog. Mga ka-vloggers, ang video po na pag-uusapan natin ngayon, bali kasi ganito mga ka-vloggers gagawa po ako ng mga ilang videos. Bali, sunod-sunod po yon. Ang number one po na makikinabang dito, lahat po ng mga ka-vloggers natin dyan, mga subscriber natin dyan, na mga may-ari po ng sasakyan. Kumbaga, naisip ko po kasi na gawin to dahil kasi marami po, karamihan sa mga nagko-comment siyempre sa vlog natin na to, yung Ferdy's Vlog, yung mga may-ari po ng sasakyan. Dahil nga, gaya ng sinabi ko, gusto ko kasi na mayroon kayong kaalaman at para rin, siyempre may mga hindi natin masabi, mayroon din mga nanlalamang ng mga technician para may kaalaman po kayo mga ka-vloggers, hindi kayo basta maloloko sa madaling salita. Yun lang naman talaga ang purpose ng pagbablog kong to mga ka-vloggers gaya ng mula sa simula pa lang, siguro may gitsandaan na itong video natin mga vlog. Gusto ko lang po talaga na matulungan kayo at natutuwa rin ako sa mga comments na nagpapasalamat sila at natutunan nila lahat. May kaalaman na sila. Sabi nga nung isang ka-vlogger natin dyan, baka daw magtayo na rin siya ng car aircon shop sa dami na nang natutunan niya sa akin. Okay po yun. Ang mahalaga, masaya ako, natutulungan ko po kayo. So ngayon mga ka-vloggers, simulan na po natin. Nandito ako ngayon sa loob ng isang sasakyan natin, itong expander. Ito. Andun po sa labas si Rebo. Ito po kasi mga ka-vloggers, marami akong gustong ituro sa inyo. Sunod-sunod po na video natin tungkol po sa mga ano ang gagawin ninyo. Halimbawa na experience po ninyo to. No? Ito mga ka-vloggers, umaandar ngayon. Patayin ko muna. Ayan, sige. Halimbawa po mga ka-vloggers, start ninyo ng sasakyan, siyempre, natural, painitin muna ninyo ng konti po yung makina, no? Bago kayo mag-aircon. Para yung makina rin po, kumbaga, medyo umikot na yung langis, medyo uminit siya ng konti, bago nyo na may on yung aircon. Kayo man siguro yung kagigising, bigla kayong magbuhat ng mabigat, anong mangyayari, di ba po? Ganun yun mga ka-vloggers. Medyo painitin nyo, i-warm up nyo siya, tapos saka nyo i-on yung aircon. Kasi para tulong na rin po sa makina, para maingatan po siya. Ngayon mga ka-vloggers, balik tayo sa topic. Halimbawa po, pag start ninyo, halimbawa na-on nyo na yung aircon, meron kayong naamoy dito. Meron lumalabas, halimbawa yan, in-aircon natin. May lumalabas po na mabahong amoy, mga ka-vloggers. Halimbawa, sa luber natin, ayan, merong mabahong amoy na lumalabas dito. Aba, mga ka-vloggers, ang maipapayo ko po sa inyo, siyempre, pagka may lumalabas na mabahong amoy, automatic po, galing po sa pre-union, tsaka yung halo ng langis, mga ka-vloggers. Ganito po yan, mga ka-vloggers. Halimbawa kahapon, gabi na, sabihin nyo ng gabi na, sasabihin niyo minsan, bakit ang lamig naman ng aircon bakit pinatay ko lang? Bakit ngayon pag on, yan na, mabaho na. Nangyayari po talaga yun mga ka-vloggers. Talagang nagkakataon, sabi nga, natsempuan lang na bumigay na po yung pinaka-evaporator ninyo.
kumbaga mahina na po siya, may mga corrosion na yon, matagal-tagal na o baka hindi kayo nakakapagpalinis. Sa bagay, kahit naman po alaga niyo sa cleaning, ulitin ko po kahit alaga ninyo sa cleaning ang aircon ninyo, mabubutas pa rin po. Minsan nga pag kinlining, makikita nyo may mga parang portion na nagkaroon na ng mga corrosion, pero wala pa siyang leak na yung time na yon. So okay lang yun, siyempre babalik pa yon. Pero kusa darating po yung mga pangyayari, mga ka-vloggers, na biglang magkakaroon ng leak yun. Hindi rin po kasalanan ng mga technician yun, mga ka-vloggers. Huwag lang na tinira nila ng chemical, yung parang pinaputi nila, kala nyo brand new. Kasalanan ng technician yun dahil bawal po yun. Kumbaga pinaninipis niya, inaalis nga niya yung mga corrosion, pero madaling mabubutas na po siya. Halimbawa, nandito tayo sa topic, merong lumabas na mabahong amoy sa mga luber na yan, no? Ang masasabi ko po, mga ka-vloggers, wag na po ninyong i-on. Patayin na po ninyo. Tapos, kung makakalabas muna kayo sa sasakyan ninyo, pasingawin nyo muna siya or magbukas kayo ng bintana, mga ka-vloggers. Wag na po ninyong gagamitin muna ang aircon. Mga ka-vloggers, yung sumingaw na yon, nag-leak po yung evaporator na nun. So, pasensya na kayo, ilaw natin yung dome light lang nito So, nag-leak po ang evaporator. So, ang mangyayari, mga ka-vloggers, ando siya sa loob ng housing. Tapos, pati yung oil nun, nandoon. Yung oil lang mabaho, mga ka-vloggers. Yung humalo na, yung langis, siyempre, kasama sa Freon yun. Paglabas po nun, mabaho yun, mga ka-vloggers. Na ako nga, personally, nangyari na po sa akin to. Nung araw, mga 2008, inoperahan ako rito Wala kayong makikita dyan kasi dito daw dinaan yung sabi ng mga kapatid ko, pinanood nila face off. Inangat tong buong to, nilabas yung bungo ko. Tapos kinayod daw yung dito, yung sinus. Tapos hindi makukuha lahat. Galing lang ni Doc. Shout out pala kay Doc Tolentino. Galing mo po talaga. Super. Mga ka-vloggers, dahil po sa ganong amoy, kung paulit-ulit ninyong maamoy, sinasabi ko lang to, mga ka-vloggers, para magbukas tayo ng aircon Sinasabi ko po to para may idea kayo. Ako kasi sa trabaho po kasi namin, aircon, siyempre, madalas nakakaamoy ka ng mga ganyan, ng mga ma-open mo nga lang po yung fitting mga ka-vloggers. Pag in-open nyo, dinisconnect nyo, maamoy nyo na yun, kahit walang Freon na yun naamoy nyo yung langis. Yun ang alam kong tumira dito sa ganito ko. Napuno po ng natuyong sipon dito sa taas yun. Tapos nagkaroon ng polyps dito. Kaya inoperahan, kinayod. Nangyari po sa akin yun. Binuksan nga yun dito ko, binutasan daw yung bungo ko. Alam ko dito yun. Kaya sinasabi ko po dahil harmful din siyempre yung amoy na yun, mga ka-vloggers. So once pag on ninyo, naamoy ninyo yung parang kakaibang amoy na mabaho, tapos yung lamig, walang lamig pag on nyo, na normally pag bukas nyo, mabango yung lalabas na amoy, tapos malamig. Yung ganun, kabaliktaran, mabaho na walang lamig, wag nyo na pong ituloy. Patayin ninyo yung aircon, magbukas kayong bintana, or lumabas na muna kayo sa sasakyan. Yun ang maipapayo ko po, mga ka-vloggers. Nag-leak na po evaporator ninyo nun. Ang gagawin po doon, kailangan kalasin ng mga technician yung evaporator, tapos papalitan na po. Huwag nyo papalagyan ng mga kung munang remedyo. Kung meron din lang maipapalit na bago at meron din lang kayong budget para sa kanya. Kasi lalo na kung yung mga inaalis po yung dashboard, ang hirap-hirap kalasin, tapos ibabalik lang po ulit yung evaporator nyo na pinatsian lang. Sayang po yung trabaho. Once mag-leak na naman nyo, risky na naman po, mga ka-vloggers. Sana naintindihan po ninyo ako. Dahil masama po talaga yung amoy. Basta ganon po, mga ka-vloggers. Once, pag on ninyo, may mabaho, huwag nyo na po ituloy. Huwag nyo na buksan yung aircon. Delikado po yun. Yun lang po yung mapapayo ko sa inyo. Maiksing video lang po tayo dito ngayon, mga ka-vloggers. Pero masyado siyang mahalaga. So, sana po naintindihan ninyo, mga ka-vloggers
Ito na naman po ang pinakabagong edisyon ng aking vlog. Paalam mga ka-vloggers, paalam po.